Welcome back to my channel. Ayun, so ang ride natin today ay Sungay Climb. I-try natin mag Sungay Climb kasi it's been a while. Tagal-tagal na ako hindi nakaakyat sa Sungay. At saka yung last time kong bumaba doon at umakyat, katakot-takot na aberya. Naandun yung naflatan, inabot ng ulan, sobrang lakas at sobrang lamig. So hopefully this time wala masyadong aberya. Ganda ng approach ko nga pala pag akyat ng Sungay, that bababa ako sa may Talisay, Tagaytay Road, ang tinatawag nilang Sampaloc descent or climb. Then from there kakaliwa papuntang Tanawan, and then kaliwa ulit paakyat ng Sungay. So ang Sampaloc at ang Sungay ay dalawa sa mga common medium to hard climb dito sa may bandang Tagaytay at Talisay area. Tapos kung gusto nyo mas marami pang ahon, pupunta na kayo ng Laurel, marami doon. Yun yung plano natin i-accomplish today. Kaya samahan nyo ako sa aking ride ngayon! Nakita nyo to, sobrang ganda. Kita nyo yan guys. Ay, by the way, ito yung first time ko ginamit sa pag-descent at pag-climb dito yung hybrid bike, yung dala ko, kasi I make it a point na sa mga ganitong klaseng ride, long ride, ahon, whatever, ito yung gagamitin ko kasi sineset up ko siya as much as possible na pan chill ride bike, mapa long ride man yan o kung ano mang ahon yung dadaanan, first time mo dumaan, eto na yung gagamitin ko kasi mas komportable. Morning! Morning! Yun, so
as much as possible, ito na yung gagamitin ko. Pwede rin naman yung road bike, kaya lang masyado ng gamit na gamit. Ito naman kasi para mabawi natin yung investment dito. At by the way, marami nagtatanong specs nitong hybrid bike natin. Pasensya na guys kasi hindi ko talaga nailagay na dun sa episode natin na project build bike kasi hahaba masyado yung episode. Ako kasi as much as possible, I don't want to bore you guys yung mga unnecessary na mga segment na hindi naman dapat nang ipakita. Kaya itinatry kong malimit yung episode within 30 minutes. There are episodes na sobrang tagal. Siguro ang pinakamatagal ko is 40 between that range. Kasi yun na yung best eh. Ang goal ko kasi sa paggawa ng mga vlog, i-limit within 30 minutes. Kung kaya nga na 20 minutes lang, talagang ang dami kong pinuputol na pwede namang i-share pero pinuputol ko na. Marami rin ako mga voicing na talagang ang ginagawa ko, nagvo-voice over na lang ako para ma-summarize yung content ng rides. At dun sa mga nagda-vlog naman talaga, ang hirap gawin noon kasi ibig sabihin noon, puputol-putulin mo talaga yung i-splice mo talaga yung isang video mo, which is yun ang pinakamahirap gawin sa lahat. Ayun, so pastime ko naman lang kasi itong pagbabloging. Ang pinaka main purpose ko talaga nito is to share, and then ayun, makapag-ride. So nakikita nyo guys sa horizon yung Taal, oh. I don't know kung nagbibigay ng justice to ng video ng GoPro. Paganda. Sarap bumengking dito mga pare ko. Siyempre, do it with caution. Yeah. Amazing. Nga pala, mabalik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Gagawa natin ng specific episode. Iba-bike check natin tong hybrid. Siguro i-bike check ko na rin yung road bike ko. Pero standard naman kasi yung specification nun. May mga in-upgrade na lang ako recently. Pero dito, marami nagtatanong kasi nung specification. Bakit hindi ko raw nilagay doon sa episode, no? Hindi na kasya eh. Ayaw ko masyadong mahaba. Masyado na nahaba na nga ako doon eh. Although kung napansin nyo, ang dami ko nang pinutol doon, hindi ko na sinama. Like yung pagbibilid nung hydraulic brakes and so on, pagtotono, marami na akong tinanggal doon. Pati yung pagkakabit ng rayos, hindi ko na sinama. Parang pre-build na yung nangyari doon. Napaka-tedious process actually. At saka yung mga pyesa nagdadatingan, late na yung iba. Kaya kung makikita nyo yung tempo ng project bike episode natin, magkakaiba ng araw yun eh. Medyo may katagalan kasi nga hindi naman tayo nakakapaglalabas noon. Tapos kasi syempre ECQ, yung time na binil natin yung bike, talagang lahat yon source out sa Shopee and Lazada.
So syempre hintayin natin dumating. Yung iba galing China pa, yung mga components. Ayun guys, gagawa natin ng proper bike check itong bike na to para makuha na nung iba na nagtatanong yung mga components. And meron na ako mga napalitan ditong components. If you able to watch yung episode natin na initial impression, may mga need akong palitan, especially yung number 3 reason na issue na it's something to do with the safety concern. Ayun, so okay, lampas na tayo ngayon ng ito na yung border ng Tagaytay, Talisay. Ito, paglampas ko dito, Batangas na to. At umuulan na siya, syempre. Yan. At syempre dito yung magandang place. Morning! Siyempre naman umuulan, ano? Woo! Lalim lang dito guys, sharp curve. Morning! Sharp curve, at saka syempre malumot din dito. So, hindi masyadong nadadaanan to ng mga sasakyan. Kaya ingat din guys. Etong section na to, mga 10. Ito lang yung pinakamahirap na portion dito. Silong lang tayo kasi ayokong babasa, wala akong kapote. Yan. Yan, so sumilong muna tayo. Biglang lakas ang ulan eh. Nakita nyo, ito yung siko, ito yung pinaka siko dito, 10 degree, 10% incline. So basically, so ito yung mga area na talagang grueling climb yung gagawin mo. So after naman ito, makalampas ka dito, parang normal 6, 3, 5, 7 yung gradient na susuungin mo. So kung sanay ka na, dito ka lang medyo rumimate, or kung hindi naman masamang magpahinga. So magpahinga ka dun sa siko doon, tapos bira ulit, pahinga ka dito sa may pagkalampas mo ng siko dito. Dun sa siko doon sa baba, pahinga ka doon, tapos ahon diyan, tapos pahinga ka doon sa siko doon. Ayun, ganun. So ganito yung nangyari before. Inabot ako ng ulan nung bumaba ako dito sa Sampaloc. Actually first attempt, and then aakit ako ng ano nga ba yun, sungay. So yun, so sobrang pagod basically. Ayan, so pahinga lang ako, palipasin ko lang tong ulan na to, and then banat ulit tayo. Sup?
Ayun guys, so nagpatuloy na rin ako nito kahit malakas ang ulan kasi sayang din ang oras kung maghihintay pa ako dun sa silungan. So ito, patuloy pa rin tayo sa descent pababa ng Talisay. Up ahead, yan yung intersection. Pagka kumaliwa ka dyan papuntang Tanawan, and then pag kumanan ka, papunta na yan ng Laurel. Ayun, so hindi na rin ako huminto niyan para picturean yung Taal. Yan ang favorite spot ko para magpicture ng Taal Volcano. So dinere-derecho ko na yan hanggang makarating sa may likuan pa akyat ng Ligaya Drive o ang tinatawag na Sungay Climb. Dito pagkasabak mo pa lang, biglang aangat na kagad yung gradient ng mga 10%. I think yung blue deck, view deck. Dito na lang muna ako magpapahinga ng medyo matagal. At hindi yung ahunan. Wala pa palang blue deck ko. Time bago umahon ulit siya. Malupit na ahunan. Recover lang tayo. Ngayon yung isang ahunan ulit. Matay lang, piso-piso hanggang matapos natin na ahunan. Siyempre, rehydrate. Para batang may laban, diba? By the way, isa to sa mga section na ginagawa ang kalsada, paakyat. So ito yung isa sa magpapahirap sa pag-ahon. Ang susunod ay yung sa may bandang view deck. Ng gear, third or second to the last. Ganda na view. What? Ayun, nandito na tayo sa may view deck ng Luena de Taal. Ngayon, ito kinatuturo ko dyan yung napakagandang view na Taal Volcano. Gayun din nakikita mo dito yung Mount Makulot. Isa yan sa mga ituturo ko dyan sa taas. Yan, Mount Makulot yan. And then to my right, makikita niyo rin dyan overlooking yung Mount Makiling. So yan, sa
Sa hitsurang yan, mukhang pagod na talaga. Anyways, so yan ang pinanggalingan. And then quick break lang dito sa area na to, magpapahinga lang mabilisan, and then lulusong na rin uli. And then ipapakita ko dyan yung aking hybrid bike na nakasabak sa isang challenging na ahonan. Yan muli ang Mount Makiling. Tapos na yung quick break at saka pa picture. Ito na yung last na stretch, mga around 4 kilometers to go. Nasa Tagaytay na tayo, so konting kembot, marireach na rin natin yan. Balang tayo ng gear, hindi mabigat. Woo! Rewarding naman kasi talaga ito yung pagka na-accomplish mo. Isa sa mga tahunin dito sa may Tagaytay, pagka na-accomplish mo, it's very rewarding. Isa sa mga checklist. Kahit pa paano mo yan natapos, nakailang hinto ka o niretsada mo o nagtulak ka, or as long as makompleto mo itong stretch na to from Talisay, the stretch of Ligaya Drive paakyat ng Sungay Tagaytay, it's an accomplishment. Walang makakapagsabi na hindi rewarding yon. Sa malalakas, pwede na lang i-one shot to, good for them, but hindi lahat kagaya nila, di ba? So mga personal battles natin ito, hanggang saan ang kaya. Pag natapos mo to, it's also your personal accomplishment. Yan lang ang masasabi ko, guys. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Pagka may ahon, nalungsong, kaya nang nasabi ko dun sa isa kong episode, mag-isang taon na pala yung episode ko. Age is just a number. Ayan na, diyan tayo galing kanina. Kung titignan, parang ang layo-layo. Pero in reality, mga 2 kilometro lang yan. And nagpahinga lang ako kasi puro tingala ang kalsada. Marami din kayong mga bikers, mga motorcycle riders naglumuluso ngayon dito. Dahil sa NCR classification downgrade, ang dami nang nagsisipag labasan sa Metro Manila. So ito yung isang siko, and then more or less 1 kilometro kalahati na lang. Mararating na natin yung Calamba Tagaytay or Tagaytay Calamba Road, yung pinaka main road na ng Tagaytay. Ayun, papunta ng People's Park, pero hindi na tayo pupunta ng People's Park, medyo laspag na. Baka dumiretso na tayo ng uwi nito. Time check, it's 9:23.
Temperature is 24.8. Total distance traveled 49.32. So 51 kilometers, nandun na tayo sa taas. And guys, yung main road, natapos na natin. Ang Sungay Climb. That's it. Dito muna tayo dito ng kaliwa. Ayan guys, so natapos na natin yung Sungay Climb. Pauwi na rin ako, so dito ko na tinatapos ang vlog. So kung hindi pa kayo nag-subscribe, kindly comment, like, and subscribe, and don't forget that notification bell. Until next vlog, ride safe, God bless, paalam. Pero bago natin tuluyang tapusin ang vlog, shoutout muna kay Aris Masakayan na nakasabay ko sa pag-awan sa Sungay. Gayun din, shoutout kay Arnold Lopez na kaopisina ko dati na nasa Singapore na ngayon. Magpayaman ka hanggang gusto mo. Yun lang guys. Till next vlog. Bye.